Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Napatanong si Miss Ling kung ang lahat ba ng mga kasapi ng 7 great sects ay ganito ka-despicable, ngunit sumagot lang ang isa na ito ay mayroong unyielding spirit at talent. Sayang lang at maling tao ang napili nitong sundan na siyang naging dahilan upang tahakin nito ang maling landas. Disrespect ni Chen Baekchuan ang mga esteemed ancestors at ang Dishen Mountain, kaya ito ay hindi na makakaiwas pa mula sa kamatayan. Hasaad ni Miss Ling kahit na mamatay pa raw rito ang kanyang master, ito ay 1,000 beses pa rin na mas magaling kaysa sa kanilang lahat na mga sneak attackers. Umatake ang mga sect master katapusan na raw nito, nang biglang dumating si Shen Shi upang iligtas si Miss Ling. Sa Guhua City naman ay idiniklara ng Oracle na dahil sa ginawang paglabag ni Chen Baekchuan sa order ng Dishen Mountain, ang lahat ng mga members ng Chinese clan ay gagawin nilang alipin, aarestuhin at dadalhin sa Dishen Mountain bilang mga bilanggo. Sa ngayon ay bibigyan nila si Chen Baekchuan ng dagdag na 3 buwan upang sumuko at tumungo sa Dishen Mountain dahil kung hindi, papatayin nila ang buong Chinese clan bilang warning. Sumagot si Elder Zai na hindi sila aatras, at ganoon din ang isinigaw ng iba pang mga Chinese. Humugot ng espada si Qin Luo, sumugod ang lahat ng mga Chinese cultivators at bilang resulta, maliban kay Grand Elder Zai na nahuli ng buhay ang lahat ng 1,736 na mga disciples ng Chinese clan, kalakip na si Qin Luo ay namatay sa nangyaring digmaan. Ang digmaang ito ay hindi lamang laban sa pagitan ng dalawang individual, ito ay digmaan sa pagitan ng dalawang clans at religions, isang blood feud, isang alitang hindi na may pagkakasundo pa. Sa residence ng Wu family ay napasabi si Patriarch Wu na wala ng ibang paraan, tiyak na si Chen Baekchuan at ang Dishen Mountain ay tuluyan ng maglalaban hanggang kamatayan. Inutusan niya ang isang servant na magpadala ng mensahe patungkol sa pagiging grounded ni Miss Wu Qingyan. Ito ay hindi maaaring lumabas sa kanilang residence at walang sino man sa household na ito ang maaaring makipag-usap sa kanya. Agad na sumang-ayon ang dalawa, habang napasabi naman ang isa sa kanyang isip na katapusan na ni Chen Baekchuan. What a shame, saad naman ni Patriarch Wang sa residence ng Wang family, ngunit sinabi ni Wang Xuanlong na sa tingin niya ay hindi matatalo si Chen Baekchuan dahil sa tingin niya ay ang lakas na mayroon ng Dishen Mountain ay hindi naman gaanong nalalayo mula sa lakas na mayroon ng Reincarnation Heaven sect. Hatugon ni Patriarch Wang nagsabing hindi nito naiintindihan, wala itong idea kung gaano ka-powerful ang Dishen Mountain. Mula doon pagkalipas ng 3 buwan ay ganito na ang sitwasyon sa loob ng Sacred Land. How terrifying, sambit ni Lord Gu, mukhang talaga raw palang si Chen Baekchuan ay ang reincarnation ng Xinwu spirit ancestor. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na pagkatapos niyang ma-acquire ang Great Thou Furnace ngayon maaari na siyang makapag-practice ng malaya nang hindi natatakot sa interference ng 12th Heavenly Skill Chart. Sa ngayon ay maaari na siyang makapag-focus sa pagkumpleto sa 7th at 8th transformation ng Immortal Will. Thus sinimulan na nga itong gawin ni Chen Fan at makalipas ang 10 araw, nagawa niya ng makumpleto ang 9 transformation Immortal Will. Napatingin sa kanyang cultivation nagsabing ang Immortal Level Golden Core ay isang buto na naabot na ang Great Completion, walang kung anumang imperfections o kaya naman defects. Ito ay ang Seed of God at ngayong nagawa niya ng makumpleto ang 9 transformation Immortal Will, ito rin ay nangangahulugang sa muli sa wakas na abot niya na ang Golden Core level. Mula doon ay bumaba na si Chen Fan, at lumapit ang iba pa. Brother, bungad ni Xiao Mang nagtanong kung magpapatuloy pa ba ito sa kanyang training, oo, tugon ni Chen Fan nang bigla siyang mayroong napansin. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan ngunit sa sandaling ito, nakarating na sa kaalaman ni Chen Fan ang patungkol sa nangyari sa Chinese clan, ang pagkamatay ng mga Chinese cultivators sa nangyaring digmaan, at ang pagkaalipin ng mga natitirang buhay na members ng Chinese clan, at dahil dito, hindi mapigilan ni Chen Fan na maparelease ng matinding energy na siyang ikinabiglat ipinagtaka ng iba. Kumalma si Chen Fan at nagsabing mukhang matagal-tagal na silang na-isolate dito, oras na upang lumabas sila. Matagal-tagal na rin mula nung huli niyang makita ang Grand Elder.
Inutusan niya ang iba na kumuha ng ilang jug ng spirit essence. Aalis sila 3 araw mula ngayon, na agad namang sinang-ayunan ng mga ito. Nagsabing sayang lang at ang lake na ito ay napaka-intertwined sa spiritual vein kaya hindi niya maaaring dalhin ang lahat ng ito palabas kahit na gustuhin niya pa. Sa ngayon ay wala na siyang ibang choice kundi ang isuko ang pagko-cultivate sa perfect physique, super deurgy at divine vein technique para sa Chinese clan. O teka lang, ngunit mayroon dong little na sulamang kang maaari niyang matutunan ng agaran, at ang fruit of the great Tao ay ang siyang mag-aalaw sa kanya upang itest at makita kung ito ba ay gagana. Idinagdag na walang anumang divine level na makakapagpatakot sa kanya, at kinultivate niya na nga ang isang partikular na teknik. Mula doon ay lumipat ang eksena sa ancient demonic abyss, partikular sa entrance ng sacred land, kung saan sinabi ng Greater Deity of Immortal Flames na ang 3 buwang palugit na ibinigay ng Dishen Mountain kay Chen Baixuan ay bukas na magtatapos, at ang Chinese clan nito ay tuluyan ng mawa-wipe out. Idinagdag ng ancestor ng Gui Mingzi sect na si Chen Baixuan ay isang scumbag na kayang tiisin ang pagkaubos ng kanyang clan kaya papaano nila mapapantayan ang pasensya na mayroon ito, at sinabi naman ng isa pang ancestor na nasayang lang ang oras nila sa paghihintay sa duwag na iyon. Shenshi Saad naman ang ancestor ng Reincarnation Heaven sect na si Greater Deity Shu Huang. Ito raw ay napakalala pagdating sa pagbasa sa mga tao, ito ay masyado pang napakabata. Napasabi si Shenshi sa kanyang isip na natitiyak niyang hindi ganoong uri ng tao si Chen Fan. Gayunpaman Chen Baixuan, talaga raw bang gusto nitong i-abandon ang kanyang mga tao nang biglang maririnig ang isang boses na nagtatanong kung gusto ba ng mga itong mamatay sa lugar na ito. Siyempre sino pa ba ito kundi si Chen Baixuan? Well Saad ni Wang Xuanlong, nandito na raw si Greater Deity Chen, at ito raw ay napakakalmado sa kabila ng katotohanang napakaraming mga Greater Deities ang narito upang maghiganti. Greater Deity Chen Saad ng isang genius, nirerespeto niya raw ang katapangan nito. Hasaad ng isa, talagang ito raw ay si Chen Baixuan, talagang ito ay nang ahas na lumabas, talagang ito raw ay something. Sinabi ng isa na mayroong 15 mga demonic marshals ang narito at mga nascent soul level master, ang lahat ng ito ay naghihintay sa kanya, habang sinabi naman ng isa pa na hindi niya ini-expect na ito ay lalabas sa huling araw ng ibinigay na palugit ng Dishen Mountain. Sa isang tavern sa Demon Suppressing sect ay nagbunyi ang mga cultivators nang makita sa isang artifact ang paglabas ni Chen Fan mula sa Sacred Land. Sister Saad ni Xiao Muyer, talagang ito raw ay si Senior Chen. Ito ay lumabas, hindi sila inabandonan nito. Oo, tugon ni Hongqi Senior Chen. Dagdag pa ni Miss Ling, sa wakas ito raw ay lumabas na. So bungad ng Greater Deity of Immortal Flame, so ito na raw ba si Chen Baixuan? Oo, ako nga, tugon ng ating bida. Hasaad ng isang ancestor, ito raw ay isang hamak lang na Golden Core Cultivator, yet nagawa nitong mapatay si Hongyang at Yuan Long. Mukhang ito raw ay mayroong utak at guts. Idinagdag ng ancestor ng Gui Ming sect na ang lahat ng mga Greater Deities ay nagtipon dito kaya ang lakas naman daw ng loob nitong magtanong kung gusto nilang mamatay. Ano iniisip daw ba nitong silang lahat ay matatalo nito? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kailangan niya munang edil ang Dishen Mountain kaya kung tatabi ang mga ito maaari niyang spare ang buhay ng mga ito, ngunit kung hindi naman, maaari naman dong sila ang mauunang mamatay. Nag-alburuto ang Greater Deity of Immortal Flame sa kanyang narinig. Mukhang ito raw pala talaga ay napakayabang, nagulantang ang ilang mga mahihinang cultivators. Agad na tumakbo ang isa, umalis na raw sila rito. Nagalit na ang Greater Deity. Idinagdag ng isa na ito ay lubhang napaka-makapangyarihan. Nag-release na rin ng matinding aura ang iba pang mga Greater Deities. Chen Baixuan Saad ng Greater Deity of Immortal Flame, sila raw ay walang malalim na grudge laban dito, sadyang pinatay lang nito ang kanilang mga disciples. Kung kaya dugtong ng isa, kung kaya kapag ka ito ay sumuko, sabihin sa kanila kung papaano nito pinatay ang isang nascent soul at ibigay sa kanila kung ano ang nakuha nito mula sa Sacred Land, baka spare pa nila ang buhay nito. Napasabi si Shenshi sa kanyang isip na lumalabas na ang mga ito ay hindi narito upang maghiganti. Ang sadya ng mga ito ay ang mysterious techniques ni Chen Baixuan at ang mga fortune na nakuha nito mula sa Sacred Land. Paano raw nangyaring ganito ka-despicable ang mga Greater Deities na ito?
Shen Baixuan saad ni Ancestor Fu do hahayaan daw nila itong makaalis ng ligtas dito kung ibibigay nito ang divine elixir na nakuha nito mula sa Sacred Land, ni maaari niya parong e-persuade ang Dishen Mountain na palayain ang buong Chinese clan nito. Gayunpaman syempre bago yun kailangan daw muna nitong lumuhod sa harap ng puntod ni Yao Shenzi, at magpatuloy sa paglalamay sa susunod na 100 taon bilang pagpapakita ng paggalang sa unwavering na paraan ng Thao. Hasambit ni Chen Fan ang Medicine God sect daw ba ay involved din sa Dishen Mountain. Tama yun, may pagmamalaking tugon ni Ancestor Fu do ito raw ay nang ahas na patayin ang kanilang disciple kaya paano naman daw mangyayaring mauupo lang ang Dishen Mountain at manunood. Ang kanilang sect master ay personal na tumungo sa Dishen Mountain nang biglang may tumama sa kanyang mukha, tumilapon tumagos sa 2 bundok. Sumugod si Chen Fan, nag-imit ng pambihirang ngisi na tila ba isang psychopath, nagtanong kung sino ito upang mag-demand na siya ay sumuko. Oh my goodness, sambit ng isang ancestor na gawa niya yon gamit lang ang isang suntok. Sumigaw ang isa na ngunit iyon daw ay si Ancestor Fudo. Tumayo ang matanda, great saad niya, mukhang ang kanyang naging retirement daw pala sa nagdaang 10,000 taon ay nagdulot upang makalimutan na ng mga youngster sa panahong ito ang patungkol sa kanyang capabilities, inactivate ang kanyang venomous invincible body. Bata ito raw ay mayroong malakas na kamao ngunit talaga raw bang binabalak siya nitong patayin gamit lang ito. Ang kanyang venomous invincible body raw ay hindi isang bagay na maaari nitong, ngunit hindi pa man natatapos si Ancestor Fudo sa kanyang pagyayabang ay sumugod na naman si Chen Fan, nagpakawalan ng isa pang divine fist at ilan pang sunod-sunod na nagdulot ng sunod-sunod rin na mga pagsabog. Hasambit ng isa talaga rong ito ay something, idinagdag ng isa na ang venomous invincible body ni Ancestor Fudo ay kilala sa pagdurog sa mga nascent souls noon, yet nagawa itong matalo ni Chen Baixuan gamit lang ang kanyang kamao. Sumigaw ang matanda, Chen Baixuan ang kanyang venomous invincible body raw ay gawa mula sa libo-libong mga lason sinabayan ng Law of Vajra na nasa kanyang katawan, ngunit sa muli. Hindi niya pa man natatapos ang sasabihin niya ay kumonekta na naman ng isang suntok si Chen Fan na siyang pansamantalang nagpayupi sa kanyang pagmumukha, tumilapon bumangga sa isang bundok, nagkaroon ng pagsabog, ngunit makikitang tumalon ang matanda, nagcast ng kung anong technique, go to hell sigaw niya at tikman ang salamangka ng kanyang venomous sword, nag-clash ang dalawa sa loob ng ilang sandali na siyang nagpatulala kay Shen Shi. Shen Baixuan saad ni Ancestor Fudo kahit na gaano pa ito kamakapangyarihan hinding-hindi siya nito masasaktan, o ganoon ba ganoon, ganoon lang ang tugon ni Chen Fan. Shen Baixuan dagdag ng matanda, ito raw ay mayroong napakaraming mga kalaban, ito raw ay hindi makakatakas mula sa 15 mga greater deities na narito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na 30% lang ng kanyang lakas ang ginamit niya, so sinasabi nitong ito ay hindi pa sapat. Kung ganun gagamitin niya na ang kanyang buong lakas sabay release sa katakot-takot na divine energy ng kanyang 9 transformations immortal will. Hindi sambit ng matanda sa kanyang pagkagulantang, sumugod si Chen Fan, nagkaroon ng pagsabog. Ano sambit ng isa, si Ancestor Fudo raw ba ay namatay na, ano ang nangyari sa treasure nito sa kanyang invincible body at nascent soul? Ano sambit ng isa, hindi raw ba't wala ng paraan pa upang mailigtas nito ang kanyang sarili? Ano ang katakot-takot na suntok na iyon? Iyon daw ay tila isang natural law. Sinabi ng Guiming sect ancestor na ni hindi man lang daw ito gumamit ng kahit na anong teknik, tinalo nito si Ancestor Fudo gamit lang ang kanyang brute force. Sa ganitong uri ng lakas kahit na ang isang nascent soul raw ay hindi may kukumpara sa taong ito, at idinagdag ng isa pa na ang physical body na mayroon ito ay ang the best sa buong Tianhuang. Nagbigay ng utos ang isang ancestor na i-trap nila ito gamit ang batas, pigilan gamit ang formation, patayin gamit ang heavenly treasure, at dahan-daang i-consume hanggang sa tuluyan nang mawala ang kanyang buong existence. Hatugon ni Chen Fan, ano gusto rin daw ba ng mga itong mamatay? Sinabi ng isa pang greater deity na talagang ito ay napakamakapangyarihan, gayunpaman sila ay mayroong sariling batas dito sa Tianhuang, kaya bilang mga ancestors at mga greater deities ng Tianhuang hindi nila ito mahahayaang gawin kung ano ang gusto nitong gawin. Shen Baixuan dagdag ng greater deity of immortal flames, i-handover nito sa kanila ang treasure na nakuha nito mula sa Sacred Land, pati na yung teknik na ginamit nito ngayon lang, na nangangahulugang ang ginawang pagtalo ni Chen Fan kay Ancestor Fudo gamit lang ang isang suntok. Sa madaling salita,
ang sekreto sa likod ng kanyang tinataglay na kapangyarihan ay nag-trigger lang upang mas lalo pang lumala ang greed ng lahat ng mga greater deities. Great sambit ni Chen Fan, kung ganun papatayin niya ang lahat ng mga greater deities ng Tianhuang sa araw na ito, ipapaalam niya sa kabuuan ng Tianhuang na siya na si Chen Baixuan, ay hindi isang nilalang na maaari nilang hamakin. Agad na sumugod ang ilang mga greater deities gamit ang kani-kanilang mga signature techniques. Inactivate ni Chen Fan ang kabuuan ng kapangyarihan ng kanyang 9 transformations. Immortal Will may existensyang naglaho sa unang swing pa lang ng kanyang kamao, nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog. Tumungo sa iba pang mga greater deities na pamura ang iba sa kanilang pagmumukhay, kumawala ang butil ng malamig na pawis. 4 na greater deities ang pinatay ni Chen Fan sa pamamagitan lang ng isang suntok. Hasambit ng isa ang mga nascent soul level daw ay tila mga marurupok lang na laruan para sa taong ito, napakadali niya lang binasag ang mga ito. Takbo sambit ng greater deity of immortal flames, kailangan niya rong tumakbo. Hindi makapaniwala ang ibang mga cultivators sa kanilang nasaksihan. Sinabi ng mga demons na wala silang panama sa taong ito at paghawi ng shot, makikitang kinumpronta na ni Chen Fan ang greater deity of immortal flames. Greater deity Chen Paotol na sambit nito, nagtanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Hatugon ni Chen Fan, lumalaway na ang talsik nito kanina sa pagyayabang tapos ngayon binabalak nitong tumakbo. Tugon ng greater deity, iyon daw ay isa lamang pagkakamali sa ngayon, ang bad blood sa pagitan nila ay tuluyan ng nabura, kaya kapag ka naisipan nitong pumunta sa Qian Mountain, siya raw mismo ang magiging host nito. Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na huli na para doon. Greater deity Chen sambit ng greater deity of immortal flames, talaga raw bang hindi nito palalagpasin ang bagay na ito? 6 na mga greater deities na raw ang napatay nito. Ito ay hindi ito-tolerate ng Tianhuang kapag ka hindi pa ito tumigil ngayon. Nag-release ng fire energy, kung ganun siya raw ay hindi magpapalupig ng hindi lumalaban, ngunit ngumisi lang si Chen Fan. Sumugod, inilapat ang kanyang kamay sa kaliwang braso ng greater deity, dinurog isinunod ang katawan, ngunit makikitang humiwalay ang core ng greater deity. Hasambit ni Chen Fan, iniisip daw ba talaga nitong ito ay makakatakas sa bycast ng demonic technique. Hinuli ang core ng greater deity of immortal flames, inihagis sa isang portal nilamon na nangangahulugang sa sandaling ito, 7 mga greater deities na ang pinagpahinga ni Chen Fan sa kapayapaan. Napasabi sa kanyang isip na ang mga nascent soul na ito ay nagawa lang na magpa-increase sa kanyang kapangyarihan sa kalahati, malayo-layo pa bago niya tuluyang marating ang medium level ng golden core. Napatingin sa ibang mga greater deities, ang mga ito ay hindi raw dapat na masayang, lalamunan niya ang lahat ng mga ito. Itinuro niya ang greater deity ng Reincarnation Heaven sect na siyang labis nitong ikinagulantang agad na lumipad. Greater deity Chen, pakiusap, spare nito ang buhay niya. Ang goddess ng kanilang sect ay matalik nitong kaibigan. Nang biglang nasa itaas niya na si Chen Fan, nagsabing matagal niya nang na-clear ang bad blood sa pagitan niya at sa Reincarnation Heaven sect, ngunit since ito ay nang ahas na umatake sa kanya rito, tinapakan sa likod, kailangan daw nitong mamatay. Sumabog nilamon ang core. Napasabi si Shen Shi na sisihin nito ang kanyang sarili sa pagiging sakim, maging siya ay walang magagawa upang ito ay mailigtas. Greater deity Chen, saad ng isa, pakiusap, patawarin sila nito. Pakiusap, dagdag ng isa, papatawarin sila nito, hindi na raw nila ito uulitin pa. Shen Baixuan, saad ng isang demonic marshal, umano'y ang demon clan ay hindi katulad sa mga maliliit na sekta na narito sa Tianhuang. Kapag ka ito ay nang ahas na patayin sila, tiyak na. Gayunpaman hindi na siya pinatapos pa ni Chen Fan, sinubukang mag-sneak attack ng ibang mga greater deities. Gayunpaman sa sandaling ito, hindi na sila ang may hawak pa sa magiging takbo ng kanilang kapalaran. Makikita ang pagkagulantang ng greater deity ng Guiming sect, mukhang silang lahat daw ay mapapatay rito ng nag-iisa lang na si Chen Baixuan. Bakit daw ba kasi sinubukan niya pang ipaghiganti yung mga unworthy niyang mga disciples? Bakit pumasok pa sa isip niya na snatch ang teknik na mayroon ito? Bakit daw ba in-assume niya pa na magagawa niya itong mapatay gamit ang kanyang ghost summoning banner? Hasaad ni Chen Fan sa kanya, mukhang ito na lang daw ang natitira. Nagmakaawa ang greater deity, nakiusap siya raw ay mayroong impormasyon patungkol sa Dishen Mountain at sa mga ibinilanggang mga kasapi ng Chinese clan, o ganoon ba? Tugon ni Chen Fan.
Idinagdag ng Greater Deity na although gustong ibilanggo ng Dishan Mountain ang kabuuan ng Chinese clan, sila ay walang sapat na space dahil sa dami ng bilang ng mga ito, kaya accept sa ilang mga seniors at elders na nasa detention. Ang iba ay inilagay sa kung saan na celestial prison. Ang prison na ito ay isang broken na maliit na mundo na binabantayan ng ilang mga divine warriors, at walang ibang nakakaalam patungkol sa lokasyon na iyon bukod sa kanya. Hatugon ni Chen Fan at paano naman kung ito ay nagsisinungaling sa kanya, kaya nanumpa na nga ang Greater Deity. Alright, saad ni Chen Fan, nakahinga ang Greater Deity kung ganun saad niya, nang biglang pinasabog ni Chen Fan ang kanyang physical na katawan. Greater Deity, patanong na sambit ng kanyang core, sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala, pakakawalan niya ito once na mahanap niya na ang Chinese clan, gayunpaman since ito ay humarang sa kanyang daan kanina. Hindi niya ito maaaring hayaan ng ganun-ganun lang, kailangan niyang wasakin ang physical na katawan nito bilang warning sa iba. Tumingin si Chen Fan sa ilang mga elders, nagsabing hindi siya mag-iiwan ng anumang potential danger para sa Chinese clan. Greater Deity Chen, saad ng isang elder, kakapasok niya lang daw sa Tianzuan sect siya ay inosente. Shen Baixuan, sigaw ng isa, talaga raw bang gusto nitong kalabanan ang buong Tianhuang, maraming mga tao na raw ang pinatay nito. Hindi ito tolerate ng Tianhuang ang behavior nito, gayunpaman sa sumunod na eksena, pinasabog na silang lahat ni Chen Fan, kalakip na rito ang ilang mga nagmula sa Chanshuan sect at Gongsun family, Demon Suppressing sect, Ethereal sect at Guiming sect, ang tanging mga low-level lang na mga disciples ng Reincarnation Heaven sect ang itinira ni Chen Fan bukod pa kay Shen Shi. Oh my goodness, sambit ni Lord Zhao, napatanong si Xiao Mang kung talaga bang natapos na, habang napasigaw naman si Lord Gu na talagang si Greater Deity Chen ang nanalo. Lumingon si Chen Fan sa mga ito at nagsabing umalis na sila, at ganoon na nga ang nangyari. Magmula sa araw na ito at sa mga susunod pa ay maaaring mayroong bagong overlord na lilitaw sa Tianhuang, at sa mismong araw na ito ay 10 mga Greater Deities at 5 mga demonic marshals ang pinatay ni Chen Fan sa demonic abyss. Mas mabilis pa, sambit ni Chen Fan, kailangan niyang maging mas mabilis pa. Yung mga ordinaryong mamamayan daw ng Chinese clan ay hindi magtatagal doon sa Celestial Prison, kailangan niyang bilisan. Ito ay ang Dishan Mountains Prison na matatagpuan sa Northern Desolate Realms. Ayon sa kasaysayan, sa loob ng mahigit 10,000 taon ang Dishan Mountain ay ang siyang namuno sa Tianhuang, hindi mabilang na mga sekta na ang winasak ng mga ito. Maliban sa mga head ng mga sekta na ikinukulong nila sa Dishan Mountain, malaking bilang ng mga commoners at mga low-ranking na mga cultivators ang dinadala nila sa mga celestial prisons. Ang kondisyon sa mga bilangguang ito ay napakalala, kahit na ang mga Golden Core cultivators ay hindi makakasurvive dito sa loob ng 100 taon, habang ang mga commoners naman ay nasa ilang buwan lang ang itatagal. Makikitang naglalakad ang ilang mga Chinese commoners patungo sa prison nang biglang hinampas ng isang warrior ang isang babaeng Chinese, sumigaw na bilisan ito. Nagtamo ng matinding sugat ang babae na siyang naging dahilan upang ito ay mapahalik sa lupa. Sumigaw ang warrior na tumigil na ito sa pagpapatay, patayan tumayo ito. Napalingon ang isang lalaki, teka lang, iyon daw ay ang kanyang asawa. Halos madurog ang kanyang puso nang makita ang sinapit nito, sinubukang lumapit. Ngunit sinalubong siya ng isa pang hampas ng Dishan warrior, mamatay daw ito, napaluhod ang lalaki. UC, sigaw ng warrior, ganito raw ang nangyayari kapag ikaw ay sumalungat sa Dishan Mountain. Sa ngayon hindi nila mahuli si Chen Baixuan dahil sa ito ay nagtatago sa Sacred Land, kung kaya, silang lahat ang magbiber sa consequences para sa pinaggagawa ni Chen Baixuan, ang mga ito ay magiging kanilang mga alipin habang buhay. Kaya ngayon makinig ang mga ito. Ang sinumang tatanga-tanga at babagal-bagal ay makakatikim ng hagupit mula sa kanya. Mapapansin ang ekspresyon ng mga Chinese na patanong sa kanilang isip kung bakit sila hinahamak ng ganito dahil lang sa nagkaroon ng Greater Deity ang kanilang clan, bakit sila binubuli ng mga ito ng ganito, mas pipiliin pa raw nilang mamatay kaysa sa magpasakop sa mga ito. Hasambit ng warrior, mukhang ang mga ito raw ay hindi masayang makasama sila. Bastard, sigaw ng isa sabay hagis ng bato. Sa kasamaang palad ito ay nagdulot lang ng dagdag na pasakit sa kanila. Good, sigaw ng warrior sabay pakawala ng sunod-sunod na hampas. Good, lumaban daw ang mga ito.
dahil paano niya naman daw ba mapapatay ang mga ito kung ang mga ito ay hindi lalaban, ang buhay sa bilangguang ito ay napaka-boring, paano naman daw ba sila mabubuhay ng walang aliw? Napaiyak na lang ang isang matanda na pasabing balang araw, iwa-wipe out ng kanilang greater deity ang Dishen Mountain upang ipaghiganti sila. Hahatugon ng warrior ang duwag na Chen Baixuan na yun ay nagtatago sa sacred land, kaya paano naman daw ba ito lalabas ngayon? Nang biglang mayroong nagbabadyang magbukas na portal sa himpapawid, nagdulot ng pagyanig sa buong lugar. Anong problema, sigaw ng ilang mga warriors? Sinabi ng isa na sila ay medyo tago sa maliit na mundong ito kaya imposibleng magkaroon ng lindol dito. Ano dagdag ng isa, ito na raw ba ang katapusan ng maliit na mundong ito? Ito raw ba ay magko-collapse na? Ngunit sinabi ng isa pa na mukhang mayroong umaatake mula sa labas. Ano, sigaw ng iba, ito ay ang Celestial Prison ng Dishen Mountain. Sino ang nang-ahas na umatake? Ano, ito raw ba ay hindi natatakot na patayin nila ang buo nitong pamilya? Lumipad pa itaas ang ilang mga warriors nang biglang nagkaroon ng crack ang space at mula rito ay lumabas si Chen Fan at ang iba pa. Hasigaw ng mga Chinese, ito raw ay ang kanilang greater deity at holy maiden. Sila raw ay hindi inabandona ng kanilang greater deity, ito ay narito upang iligtas sila. Greater deity Chen, dagdag pa ng mga Chinese, kailangang ipaghiganti raw nito ang kanilang Chinese clan, ipaghiganti rin nito ang mga elders ng kanilang clan. Ano, saad ng isang warrior sa kanyang pagkabigla, talaga raw bang ito ay si Chen Baixuan? Paano ito nakalabas mula sa ancient demonic abyss? Ano, ito raw ba ay hindi magawang mapigilan ng 10 mga greater deities? At napatanong naman ang isa pa kung bakit hindi sila nakatanggap ng balita. Sinabi ni Chen Fan na mayroong 400 milyong mga tao ang Chinese clan, ngunit ngayon 200 milyon na lang ang natira. Nag-release ng chi ang mga ito raw ay kailangang mamatay sabay pakawalan ng isang slash. Napasigaw ang mga warriors na nahagap na pahingi ng tulong. Inatake ni Chen Fan ang iba, nagdulot ng sunod-sunod na mga pagsabog. Chen Baixuan, sigaw ng Heavenly General, talaga raw bang ito ay mangangahas? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na tumungo ito sa impyerno. Pinasabog ang mga warriors ng general. Chen Baixuan, saad nito, talaga raw bang gusto nitong i-offend ang Dishen Mountain? Ito raw ay hindi nila hahayaang bullshit. Sambit ni Chen Fan, dinurog ang general. Patayin sila, sigaw ni Xiao Mang. Sumugod na rin ang iba pa. Agad na nagdash si Chen Fan patungo sa isang partikular na lugar. Pinaghahampas ng bato ng ibang mga Chinese ang ilang mga warriors na nasa ibaba. Greater deity Chen, saad ng isa pakiusap, ito raw ay maging maingat, mayroong divine warrior sa lugar na ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala, iyon ay hindi niya hahayaang makatakas. Agad na tumungo sa Celestial Prison. Dito ay sumalubong sa kanya ang isang individual na nakasakay sa mga lumilipad na kabayo, nagpakilala bilang Yinlong. Siya raw ay ang ika-7 divine warrior na nasa ilalim ng pamumuno ng Divine Master. Idinagdag na ang kapalaran ng Celestial Prison at sa mga tao ng Chinese clan ay nakasalalay sa 2 bagay. Chen Baixuan, ito raw ay sumuko at sumunod sa kanya sa Dishen Mountain upang aminin ang kanyang nagawang kasalanan sa Divine Master. Dahil kung hindi ito at ang buong Chinese clan ay magiging pira-piraso. Hatugon ni Chen Fan aminin ang kanyang kasalanan sa Dishen Mountain, kung ganun siya raw ay personal na pupunta doon upang i-wipe out ang Dishen Mountain. E-slaughter ang Central Divine Realm, bubunutin ang ugat ng kanilang 100,000 taong accumulation ng Thao, papatayin niya ang lahat ng mayroong kinalaman sa Dishen Mountain upang gawin tribute sa mga namatay na bayani ng kanilang Chinese clan. How dare you, sigaw ni Yinlong umatake, ngunit sinalulang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay. Ito raw ay napakahina. Oras na upang ito ay mamatay. Winasak ang sibat na siyang labis na ikinabigla ni Yinlong. Sumugod si Chen Fan, pinakain ng mga kamao, bumulusok pa ibaba, nagkaroon ng pagsabog na siyang naging katapusan nito. Nagpatuloy ang bakbakan at sa pareho ring araw, hindi mabilang na mga prison leaders, sundalo at mga generals ang namatay. Ang buong lugar ay nabalot ng dugo. Hindi pa sapat, saad ni Chen Fan, definitely ito raw ay hindi pa sapat, masasatisfy lang ang kanyang paghihiganti para sa kanyang clan sa pamamagitan mismo ng dugo ng mga taga Dishen Mountain. Come on, saad niya sa mga Chinese, umalis na raw sila rito, mararamdaman ang aura ng kagalakan, sa wakas sila raw ay makakauwi na. Thus mula doon ay lumabas na nga sila sa Celestial Prison. Inalalayan ni Xiao Mang at Hongti ang mga matatandang Chinese.
Paglabas nila ay sumalubong sa kanila ang mga flying ships ng ilang mga greater deity families sa pangunguna ng Wang family, na naging transportation ng Chinese clan upang makabalik ng ligtas sa Guhua City at bukod sa Chinese clan. Marami ring mga bilanggo ang nakatakas na nagmula sa iba't ibang mga clans. Patriarch Saad ng isa hindi raw ba't maa-agitate nila ang Dishen Mountain sa ginawa nilang ito na pag-assist kay Chen Baixuan. Sumagot si Patriarch Wu na maging ito man ay si Chen Baixuan o Dishen Mountain, sila ay walang kakayahang labanan ang alinman sa mga ito at since ang Chinese clan ay mas malapit sa kanila, wala na silang ibang choice kundi ang mag-assist kay Chen Baixuan at nagtanong kung may napansin ba itong anumang reaksyon mula sa Dishen Mountain pagkatapos ng jailbreak incident. Sa Dishen Mountain ay nagbigay na ng order ang kanilang lord, pinagtipon ang kanilang 5 mga lords ng Way of Thao, mga divine warriors at mga generals, bilang paghahanda sa binabalak nilang pakikipagdigma kay Chen Baixuan. Sa loob ng Ancestral Hall ng Guhua City ay napasabi si Chen Fan na 7 araw mula ngayon siya ay tutungo sa Dishen Mountain upang i-demolish ang kanilang buong sect. Wawasakin niya ang paraan ng Thao ng mga ito, wawasakin niya ang lahat at mula doon ay nag-meditate si Chen Fan. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Xiao Mang na inilibing na nila ang mga namataying members ng Chinese clan pati na si Grandpa Ding. Sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala dahil maging ito man ay si Qin Luo Elder Ding o iba pang mga elders at kahit na si Lord Chi Tian, tutungo siya sa Dishen Mountain upang ipaghiganti ang lahat ng mga ito. Ang digmaang ito ay mata sa mata, maipapanalo nila ang battle na ito walang kailangang mag-retreat at makalipas ang 7 araw. Sinabi ni Chen Fan na oras na upang tumungo sa Dishen Mountain at tapusin ang lahat. Sa Dishen Mountain ay makikita ang pagtungo ng ilang mga usiserong mga cultivators, sister dito tawag ni Miss Shu sa kanyang kapatid. Hasambit ni Miss Shu ro ito na raw ba ang Dishen Mountain, ito raw ay napaka-majestic, ang mga heaven sects ay hindi may kukumpara rito. Sinabi ng isang master sa isa na narinig niya rong ang sect leader ng Treading Sky sect at ilan pang mga greater deities ay nandito na. Sumagot ang isa na ang Treading Sky sect ay itinayo ng anak ng Treading Sky divine deity kaya syempre iyon daw ay pupunta rito. Maging ang mga sect lords at elders ng Medicine God sect at Demon King Palace na mga inheritors ng 5 unwavering ways of Thao ay narito na rin. Sister sambit ni Miss Shu nagtanong kung sa tingin ba nito mananalo si Greater Deity Chen. Relax tugon ni Miss Shu ro kilala naman daw nito si Greater Deity Chen, sa tingin daw ba nito iyon ay matatakot sa hamak lang na Dishen Mountain, at ilang sandali pa ay dumating na rin ang mga taga-Reincarnation Heaven sect. Hasambit ni Ancestor Jinghai wala rong duda na ito ay ang Dishen Mountain. Natitiyak niya rong ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa kanilang Reincarnation Heaven sect. Hasabat ni Grandmaster Chen Yan si Chen Baixuan daw ay isang batang mayroong napakatigas na ulo ang i-challenge nito ang Dishen Mountain. Mukhang ito raw ay magsasuffer ng malala sa pagkakataong ito. Ancestor sambit ni Shen Shi sa tingin ba nito mananalo si Chen Baixuan sa battle na ito. Nayamot ang Grand Elder at si Grandmaster Chen Yan sa kanilang narinig. Sinabi ni Ancestor Jinghai na si Chen Baixuan ay nagtataglay ng mga makapangyarihang skills na comparable sa isang greater deity. Naabot na rin ito ang immortal golden core body kaya ang mga nascent soul level cultivators lang ay hindi ito kayang talunin. Nagtanong si Grandmaster Chen Yan kung ang ibig ba nitong sabihin talagang si Chen Baixuan ay invincible na ngayon, not exactly tugon ni Ancestor Jinghai. Para sa isang divine deity na na-master na ang paraan ng Thao ang mga uri ng mga ultimate moves at mga plano na nasa utak nito, ay hindi isang bagay na magagawang ma-imagine ng mga commoners lang na tulad nila. Maaaring ang tsansang manalo ni Chen Baixuan sa battle na ito ay hindi ganoon kataas. Ito raw ay nandito na sumigaw ang iba pa na nandito na si Chen Baixuan, makikita ang reaksyon ng magkapatid. Dumiretso na si Lord Zhao sa harap ng mismong Dishen Mountain. Sinabi ng isang greater deity na ang lahat ng mga bisita ay kailangang sumunod sa mga rules ng Dishen Mountain. Magsimula sila sa pamamagitan ng pagbigkas ng panalangin sa paanan ng bundok at once na makumpleto na nila ang lahat ng 13 stages ng challenge at maabot ang tuktok, maaari nang makita ng mga ito ang Lord. Ano sambit ng ibang mga cultivators? Ano ito ay nag-hire ng isang greater deity bilang kanyang gatekeeper,
Ang Dishen Mountain daw na ito ay napaka-extravagant at sa tingin nila ay mayroon pa ritong higit sa nakikita ng kanilang mga mata, gayunpaman pagbaba't paghinto ng sinasakyan nilang carriage sa paanan ng bundok paglabas nila, ay sinabi ni Chen Fan na siya ay hindi narito upang manalangin. Kung ganun saad ng Greater Deity, kung ganun hintayin daw nito hanggang sa magkaroon ng bakanting oras ang elder ng Dishen Mountain upang imit ito nang biglang nag-infuse ng chi si Lord Gu. Sumigaw na ang pangahas naman daw nito, ito ay isa lamang maliit na gatekeeper. Sino raw ba ito upang magsalita ng ganito sa kanyang master? Nagpakawala, napasigaw ang Greater Deity. Inilahad ni Chen Fan na siya ay narito para sa tatlong bagay. Una, upang isettle ang lahat ng mga grudges sa pagitan ng kanilang Chinese clan at Dishen Mountain magmula pa nung panahon ni Lord Chi Tian, at upang mag-request na ibalik ng mga ito ang lahat ng mga high-level Chinese citizens nang hindi nasasaktan. Pangalawa, i-handover ng mga ito si Divine Warrior Bai He at iba pang mga Divine Soldiers ng Dishen Mountain bilang kapalit sa ginawa ng mga itong pagpapahirap sa kanilang Chinese clan sa nagdaang mga buwan. Pangatlo, ang kanilang clan ay hindi nakapag-practice ng cultivation art sa nagdaang libo-libong taon at sa ngayon ay mahigit sa 100 milyong mga Chinese ang namatay at na-injure. Gusto niya rong bayaran ng Dishen Mountain ang lahat ng utang na ito dahil kung hindi. Ano patanong na tugon ng isang boses, dahil kung hindi dugtong ni Chen Fan i-demolish niya ang Dishen Mountain, wawasakin ang kanilang gate, exterminate ang lahat ng existence ng kanilang way of Tao. At ang lahat ng mayroong kinalaman sa Dishen Mountain ay buburahin niya mula sa mundong ito, at idinagdag sa kanyang isip na ito ay ang vow na isinumpa niya sa harap ng memorial tablets ng mahigit sa 1,000 Chinese elder sa ancestral temple ng Guhua City. How dare you, sigaw ng ilang members ng Dishen Mountain. Ito raw ay napakayabang. Mula sa sect ay lumabas ang Lord ng Dishen Mountain at iba pang members. Ang nakasuot naman ng golden armor ay ang first divine warrior ng Dishen Mountain na si Bai He. Hasambit ng mga cultivators, ang mga ito raw ay napaka-makapangyarihan. Ang kasama raw ng Lord ay ang 6 na elders na nasa medium level na ng Nascent Soul at 12 ng mga Nascent Soul Greater Deities at daan-daang mga Heavenly Generals. No wonder na nagawang masubdo ng Dishen Mountain ang buong Tianhuang sa nagdaang 10,000 taon. Ang mga ito raw ay talagang malalakas. Shen Baixuan, saad ng Divine Warrior, bibigyan niya raw ito ng tsansang sumuko, lumuhad, magmakaawa at humingi ng kapatawaran sa gate ng Dishen Mountain ngayon din. Kapag ganoon ang ginawa nito, hindi lang sa patatawarin nila ang Chinese clan, hahayaan din nila ang mga itong mag-guard sa border sa loob ng ilang henerasyon bilang mga highest rankang slaves. Kill, sigaw ni Chen Fan, nagcast ng kung anong teknik, naging dambuhala higit pa sa bundok. Inangat ang kanang paano, sambit ng iba, talaga raw bang seryoso na itong si Chen Baixuan sa binabalak nito sa pagkakataong ito? How dare you, sigaw ng 9th warrior ng Dishen Mountain, sumugod gamit ang kanyang sibat. Sinubukang pigilan si Chen Fan sa pagwasak sa bundok na pasukan ng dugo. Sumugod na rin ang 8th warrior na si Long Yuan, 9th brother, tutulungan niya raw ito. Ano, sambit ng mga cultivators na nasa ibaba, ito raw ba ay lubhang napaka-makapangyarihan? Idinagdag ng isa na 2 nascent warriors na ang nagsanib puwersa, ngunit hindi magawang mapigilan ng mga ito kahit na ang paalang ni Chen Baixuan. Sumugod na rin ang iba pang mga warriors maliban sa 1st warrior at sa 7th warrior na namatay na doon sa Celestial Prison. Ang 7 mga warriors ng Dishen Mountain ay nagsanib puwersa na. Hasambit ng iba, ang 7 warriors daw ay nagtulungan na upang itulak palayo si Chen Baixuan. Ang mga ito ay nag-form ng brightly lighted sky pillar at sa wakas nagawa na ng mga itong may angat ang paa ni Chen Baixuan. Ang mga ito raw ay lumikha ng unstoppable force upang itulak si Chen Baixuan papalayo sa Dishen Mountain. Haha, Chen Baixuan, sambit ng isa, ito lang daw ba ang kaya nitong gawin? Not bad, Chen Baixuan, dagdag ng isa pa, ngunit kung sila raw ay hindi nito kayang talunin, ano naman daw ba ang nakain nito at naisip nitong magagawa nitong matalo ang kabuuan ng kanilang Dishen Mountain sect? Chen Baixuan, sambit ng isa pa, sumuko na raw ito ngayon din at humingi ng kapatawaran. Hatugon ni Chen Fan, kung ganun ipapakita niya raw sa buong Tianhuang kung ano ba talaga ang lakas na mayroon ng isang tunay na nascent soul level cultivator. Sabay activate sa kanyang 9 transformations immortal will, hiniram ang kapangyarihan ng Xuanwu Beast at ng Qingdi. Napasigaw ang mga warriors. Ang sunod na ginamit ni Chen Fan ay ang kapangyarihan ng Kunping.
Hasigaw ng isang warrior, mukhang sila raw ay matatalo. Nagbigay ng order ang isa na ibigay nila ang kanilang lahat. Kapag ka nagawa rong madurog ni Chen Baixuan ang Deshen Mountain gamit ang kanyang paa, ang kanilang kamatayan ay hindi sapat upang pagbayaran ang kanilang nagawang kasalanan. Kung kailangang sacrifice ang buhay nila, sacrifice na raw nila, mapigilan lang ito, ngunit ilang sandali pa ay sumibat na ang mga ito. Hasambit ni Chen Fan, sinusubukang tumakas sabay extend sa kanyang kanang kamay, dinakma ang 7 mga warriors, dinurog. Napa-infuse ng chi si Baihi patungo sa kanyang sibat, ang pangahas naman daw nitong patayin ang kanyang mga brothers. Kailangan nitong mamatay, umatake gamit ang kanyang awe-inspiring weapon, ang God Destroyer, isang sandata na kilala sa pagbigay ng damage sa mga divine deities. Gayunpaman, ito ay hindi tumalab kay Chen Fan na siyang ikinainis ng Lord Baihi. Sambit niya patayin ito ang taong ito na agad namang sinunod ni Baihi, sumugod patungo sa tuhod ni Chen Fan, ngunit ni hindi man lang ito ininda ng ating bida. Nagtanong si Chen Fan kung mayroon ba itong pinatay na mga tao mula sa kanilang Chinese clan. Tugon ni Baihi, mayroon dong isang elder na nagngangalang Muli, ang dinurog niya ng buhay hanggang sa maging abo gamit ang kanyang ability, ni hindi man lang ito umigik. Nirerespeto niya raw ang taong iyon dahil doon.